Maraming salamat po, mahal na Presidente, dahil kayo lang ang Presidente, hindi naman sa pagsisira ng iba, na hindi lang tuwing kalamidad pumupunta. Kasi kung may kalamidad, nandyan si Secretary Rex, kamukha ng Lindol, automatic. Ang daming binigay na pinadala niyo po. Maraming salamat po. At ngayon po, kayo lang ang Presidente na umiikot sa buong bansa, lahat ng probinsya, kahit walang kalamidad, para magbigay ng mga tulong sa mga lahat ng klase ng tao, lalo na to sa mga mananagat at mag-uuma. Hulog kayo ng Diyos sa amin. Sa ating mahal na Pangulo, His Excellency President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa lahat ng mga secretaries na nandito, mga mayors, mga congressman, lalo na sa mga sumalubong at nandito ngayon para makita ang kagwapuhan ng ating mahal na Presidente. Maraming salamat po, mahal na Presidente, dahil kayo lang ang Presidente, hindi naman sa pagsisira ng iba, na hindi lang tuwing kalamidad pumupunta. Kasi kung may kalamidad, nandyan si Secretary Rex, kamukha ng Lindol, automatic. Ang daming binigay na pinadala niyo po. Maraming salamat po. At ngayon po, kayo lang ang Presidente na umiikot sa buong bansa, lahat ng probinsya, kahit walang kalamidad, para magbigay ng mga tulong sa mga lahat ng klase ng tao, lalo na to sa mga mananagat at mag-uuma. Ay, Farmers and Peasants pala. Ano yun? Bisaya. So, masaya po kami lahat. Hulog kayo ng Diyos sa amin. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Governor Pimentel. Atin namang tawagin si Surigao del Sur 1st District Representative Romeo S. Momo Sr. para sa kanyang mensahe. Ang ating mahal na Pangulo, His Excellency President Ferdinand Bongbong Marcos, members of the Cabinet, local officials, sa ating lahat, magandang umaga po. On behalf of the 10,000 beneficiaries and the people of Surigao del Sur, lalo na po sa unang distrito ng Surigao del Sur, gusto po namin ipabot sa inyo ang aming taus-pusong pasasalamat po sa inyo pong pagdalaw sa aming probinsya despite of your hectic schedule. Ang ayuda po na matatanggap ng mga benepisyaryong ito, 10,000 po sila, ay malaki na pong tulong sa buhay at kabuhayan ng mga kababayan namin po dito sa aming probinsya. I have been privileged to work with the President nang siya po ay senador pa ng ating bayan. At kung hindi ako nagkakamali, siya po ang chairman ng Committee on Public Works ng senador pa po ang ating mahal na Pangulo. At lagi po ako niyang pinapatawag, lalo na po kung may problema at nagpapa-update po siya sa mga proyekto ng ating pamahalaan, lalo na po ang Department of Public Works and Highways, kalsada man, tulay man, at mga flood control. There was even a time na tinawag niya ang lahat ng mga regional directors, ang director ng Region 7 at mga district engineer, upang ma-update po lamang siya sa mga ginagawang trabaho ng Department of Public Works and Highways. Ganon po ka-hands-on at ka-focus ang ating mahal na Pangulo. Kaya ang pagbisita ng ating mahal na Pangulo dito sa atin ay hindi lamang pagbibigay ng ayuda, kung hindi alamin din siguro ng ating mahal na Pangulo ang kalagayan at pangangailangan ng ating probinsya. Mr. President, the town of San Miguel, Tago, Carmen, Madrid, and Cantilan are the rice granaries of Surigao del Sur. At dito bumibili ang mga karatig syudad ng Butuan, Cagayan de Oro, Marawi City at Davao City. Kaya po malaking tulong sa ating magsasaka ang additional na farm-to-market roads, post-harvest facilities at equipment. Nakaharap din po kami sa Pasipiko. Kaya 40% of Surigao nun ay mangingisda.
sa harap ng mga municipalities of Caguait, Barihatag at Lianga ay may tinatawag na Pacific Trench na kung tawagin ng local fishermen ay tuna highway. Doon po nahuhuli ang malaking tuna. Kaya po nangangailangan din ang ating mga magsasaka ng kunting ayuda sa pamagitan ng additional fishing gears, pump boats at payaw. Ang Surigao del Sur ay producer din po ng abaka. In fact, in the municipality of Carmen, may isang private company na magtatayo ng abaka processing plant at nangangailangan sila ng additional 4,000 hectares. Kaya po nangangailangan din ng ating mga planters ng abaka ng tulong lalo na sa seedlings, polybags at gardenets. Dahil ang Surigao del Sur po ay may bundok at dagat, marami po kaming tourist destination. At nagpapasalamat kami sa ating mahal na Pangulo dahil ginagawa na po ngayon ang ating airport. Ang airport natin po ay ginagawa na. Kaya lamang po nangangailangan kami ng additional fund dahil maigsi pa po ang aming airport. Ang aming airport ay 1.6 kilometers lang. Kailangan po namin ang 2 kilometers para makalanding na po ang Airbus 320. Mr. President, mahal ka po ng Surigao del Sur. Noong nakaraang halalan po, 249,000 po ang boto na nakuha mo dito sa amin. As against your nearest rival na only 57,000 votes at ang nearest rival po na si Manny Pacquiao. Ganon po kayo kamahal ng Surigao del Sur. In closing po, again, we would like to express our sincere gratitude po sa pagpunta ninyo dito, pagdalaw ninyo sa amin, at sana po madalaw pa kami ninyong muli. Salamat po. Maraming salamat po, Congressman Momo. Ngayon naman, ating tawagin si Surigao del Sur 2nd District Representative Johnny T. Pimentel para sa kanyang mensahe. Madyaw na adlaw sa tanan, mga Surigao-non, sa ating Pangulo, His Excellency President Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Mr. President, ngayong araw po ang lahat ng Surigao-non ay nagagalak sa pagbisita po ninyo sa aming probinsya. Ito po ang kauna-unahang pagkakataon na ang isang presidente ay bumisita sa lalawigan ng Surigao del Sur at nabigay ng mga ayuda sa mga magsasaka at sa mga mangingisda. Ito po ay nagpapatunay lamang na kayo ay isang Pangulo na matulungin sa ating kapwa Pilipino. Noong dumaan na taon 2023, ang Surigao del Sur iniinig ng isang malakas na lindol. Marami po ang napinsala at naapektuhan ng ating mga kababayan. Pero hindi nyo kami pinabayaan, Mr. President. Agad-agad nagpadala kayo ng 70,000 food packs through DSWD Secretary Rex Gatchalian. At hindi lang yon, Mr. President, binigyan din po ninyo ang mga nasiraan ng bahay na 5,300 displaced persons na nagkahalaga po ng 12,000 pesos each to total amount of 70 million pesos. Noong January 2024, ang Surigao del Sur ay nakaranas ng matinding baha at nahirapan po ang mga kababayan natin. At ganoon din po ang ating Pangulo, hindi tayo pinabayaan. Nagbigay din po kayo ng 10 million pesos sa provincial government at 10,000 food packs para sa ating mga kababayan na naghirap. Hindi lang po ito. Marami din po kayo, Mr. President, na naibigay ng mga infrastructure projects na nakakahalaga ng maraming bilyon sa Surigao del Sur. Ito po ay malaking tulong sa kahirapan ng ating mga kababayan. At iba pang mga programa that has uplifted the quality of life of all Surigaonons. Kaya po, Mr. President,
kukunin ko po ito ng pagkakataon na paabot po sa inyo ang aming taus-pusong pasasalamat sa inyo, Mr. President. Kayo po ang Pangulo na tinitangala ko na may malaking puso para tulungan ang mga kapwa Pilipino dito sa ating bansa. I would like to assure President Ferdinand Romualdez Marcos Jr. that all the people of Surigao del Sur is in full support of your programs and your administration. Makakaasa po kayo, Mr. President, kami po ay nasa likod nyo sa lahat ng inyong programa. Maraming salamat po, Mr. President. Maraming salamat po, Congressman Pimentel. Sa puntong ito, inaanyayahan po natin si Special Assistant to the President, Antonio Ernesto Lagdomeo, upang ipakilala ang ating panauhing pandangal. Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Maraming salamat sa ating Special Assistant, Secretary Anton Lagdomeo. Please, mag-save po tayo. Dito rin po at sila ang kalihim ng ngayon sa kasalukuyan ay marami talagang ginagawa dahil dumadaan po tayo sa krisis ng tagtuyot at kaya't inaasahan po natin ng tulong na galing sa Department of Agriculture. Nandito po Secretary Kiko Laurel. Ang laging ninyong nakikita kapag may kalamidad at kapag may nangangailangan ng tulong, ang kalihim ng DSWD, Secretary Rex Gatchalian, at ang siyang tumutulong na para maganda ang ugnayan ng national government at ang local government. Kung hindi po maganda ang koordinasyon at ugnayan at pagsasama ng national government at local government, hindi po namin magagawa itong mga programang ito. Pag-uusapan lang namin sa Maynila ito, hindi nyo mararamdaman. Kaya't napaka-importante ang kanyang ginagawang trabaho. Ang kalihim po ng DILG Secretary Benhur Abalos, ang namamahala at nagtitimon sa mga development dito sa buong isla ng Mindanao, ay ang Mindanao Development Authority Secretary Leo Magno, ang ibang mga cabinet members na nandito ngayon, at ang inyong First District Representative na hanggang ngayon ang tawag ko sa kayo, Yusek, kasi ang tagal namin magkasama Matagal marami kaming ginagawa. Nung ako nga ay chairman noong Public Works sa Senado, madalas kami magkita. Lagi siyang pinupuntahan. Ang tinatanong ko, dahil totoo ang sinasabi niya sa akin kung ano ba talaga ang lagay. Ang ating congressman ngayon, Congressman Momo. At napaka-sipag at napakasigasig na congressman ng 2nd District ng Surigao del Sur, Representative Johnny Pimentel. Ang 1st District Agusan del Sur, Representative Alfelito Basco. 2nd District of Agusan del Sur, Representative Edibon Plaza. Surigao del Sur, Governor Alexander Pimentel. Agusan del Sur Provincial Governor Santiago Candy Jr. Ang ating host dito sa ating programa ngayon ay ang Tandag City Mayor Roxanne Pimentel. At lahat ng aking kasamahan sa pamahalaan, all elected officials, my fellow workers in government, at ang pinaka mahalaga na nandito, na bumisita at kasama natin ngayon, kayo po, mga beneficiary ng ating Presidential Assistant. Ladies and gentlemen, magandang araw po sa inyong lahat. Marami pong salamat sa inyong mainit sa pagsalubong sa amin. Tunay pong
napakaganda ng Surigao del Sur. Pinagpala kayo ng magandang tanawin, mga ilog, talon at yaman ng lupa ay siyang nagbibigay ng buhay sa inyong pananim. Ang agrikultura at pangingisda ay ilan lamang sa mga pangunahing industriya na nagbibigay lakas sa lalawigan ng Surigao del Sur. Gayunpaman, batid ko ang matinding dinadanas ninyong hirap nitong nagdaang El Nino. Halos 12,000 magsasaka dito sa Region 13 ay naapektuhan. Hindi namin nakakalimutan ang ating mga kababayan dito sa Surigao del Sur. Kaya po nandito kami para personal na ipahatid ang tulong mula sa pamahalaan. Hangarin namin na maging maunlad at produktibo ang mga mamamayan ng Surigao del Sur at ang rehiyon ng Caraga. Mula noon, ipinagkatiwala ninyo sa akin ang pagiging Pangulo. Batid ko na ang tanging paraan upang maging matagumpay sa mga layunin ito, ang lubos na pag-unawa sa sitwasyon sa pangangailangan ng bawat Pilipino. Yan ang dahilan kung bakit po ako nandito. Kasama ang mga iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Gusto ko masiguro na maayos ang napagtanggap ninyo ang aming hatid na ayuda at malaman mismo ang kalagayan niyo. Naiba po, kaya naiba ang nagbabasa lamang ng mga report. Iba talaga kung tayo ay nakabisita, nakakausap kayo at naririnig ng sarili ko na personal kung ano ba ang inyong pangangailangan, kung ano ang inyong sitwasyon. Kaya naman, ikinagagalak ko pong ihatid sa inyo ang 10,000 cash assistance para sa mahigit 9,000 na makakatanggap dito sa Surigao del Sur sa ilalim ng Ayuda sa Kapos ang Kita Program o AKAP ng DSWD. Magbibigay din po ang aking tanggapan ng tigsa 10,000 piso sa mga magsasaka, mangingisda at ilang piling pamilya na masyadong apektado ng El Nino dito sa Surigao del Sur at sa Agusan del Sur. Ito pong tulong na ito ay ipamamahagi namin sa inyong mga lokal na pamahalaan upang maiparating sa inyo. Ang DA, ang Department of Agriculture at saka ang DSWD ay tutulong po na matiyak na agarang itong makaabot sa inyo. Sa kabuuan ay mahigit na 60 milyong piso ang inilaan natin para sa Agusan del Sur at sa Surigao del Sur. Mamamahagi din po ang tigli 5 kilong bigas ang office naman ng Speaker of the House of Representatives, Speaker Martin Romualdez. Meron ding inilang mga farm machinery, equipment at credit assistance, pautang ang DA. Livelihood Starter Toolkits naman ang galing sa TESDA para sa mga benepisyaryo mula sa Surigao del Sur. Magbibigay din po tayo ng ayuda sa pamamagitan ng DOLE Integrated Livelihood Program o DILP. Tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers o yung programang tinatawag na TUPAD. At kasama dyan ang Government Internship Program. Bukod dito, may nakahanda na rin tayong training allowance para sa mga nais magpasanay sa ilalim ng TESDA. Nawa po, sa mga tulong na hatid namin ngayon, ay maibsan natin ang hirap ng inyong pinagdadaanan sa araw-araw ninyong paghahanap buhay at pagsasakripisyo. Ngayong naman ay kailangan natin paghandaan ang tag-ulan na inaasahan magdadala ng higit sa normal na buhos ng ulan sa darating na buwan ng Oktubre. Bagaman ang hiling natin ay wala nang maranasang pinsala o aberya sa panahong ito, nais kong malaman ninyo na handa ang pamahalaan kung sakaling man, mangangailangan tayo ng pondo at mga supply ng pagkain sa oras ng kalamidad, nandito po, ready po ang inyong pamahalaan. Hindi lamang po ito, masaya ko rin ibinabalita sa inyo na ang ilan sa mga proyekto nating pang-infrastruktura ay nasa kalagitnaan na ng pagpagawa. Ang Kabadbaran, Puting Bato, ang Kabadbaran, Puting Bato, Lanusa Road ay halos kalahating porsyento, 44.7% natapos na.
Ang east-west lateral road naman na may kasamang 2 tulay at drainage at slope protection, lampas na sa 60% na kumpleto na. Nariyan din ang pagsasaayos natin ng Tandag Airport upang mapabilis ang biyahe mula dito sa inyong lugar patungong ibang bahagi ng bansa. Maliban sa mga nabanggit ko rito, nakapamahagi na tayo ng halos 9 bilyong piso mula noong Enero noong nakaraang taon dito sa Caraga sa ilalim ng mga programa ng DSWD. Kagaya ng Pantawid Pamilya Pilipino Program, Assistance to Individuals and Families in Crisis Situations, at Lawa at Binhi at iba pa. Maaasahan din ninyo ang patuloy na pagsulong namin ng edukasyon at kalusugan dito sa Caraga. Nakapaglaan na tayo ng higit sa 1.5 bilyong piso para sa pagtayo ng mga bagong silid-aralan at halos 0.5 bilyong piso na para sa pagpaayos sa mga lumang silid-aralan. Higit 170,000 scholar naman mula sa Caraga ang makakatanggap ng pondong inilaan para sa mga programa ng CHED. Mayroong higit 100 health facility projects din. Mayroon din health facility projects din sa inyong lugar na napaglaanan ng nasa budget. Patuloy din po ang paghahatid ng tulong ng DTI, Department of Trade and Industry, sa mga maliliit na negosyo sa pamamagitan ng pagpapahiram ng puhunan. Sa katunayan, may nakahandang dagdag na higit 12 milyong piso ang DTI upang tulungan ang ating mga MSME, yung mga maliliit po na negosyo, sa ilalim ng Negosyo Center Program. Mga minamahal na kababayan, nawa ay magsilbing patunay ang mga nabanggit kong programa ng aming masidhing hangarin. Mapagaan ang inyong mga pinapasang suliranin ngayon. Asahan ninyo na patuloy kaming maghahanap ng katugunan sa mga pagsubok na kinakaharap ng ating bansa at magpapatupad ng mga angkop na programa at patakaran upang matikman naman ninyo ang bunga ng inyong pagsisikap. Pinaalalahan ko ang lahat ng mga ahensya, lingkod bayan, mga kabalikat sa gobyerno. Huwag natin sayangin ang ating mga nasimulan. At sa inyong mga magigiting na magsasaka at mangingisda, hindi ito ang huling pagkakataon na makakarinig kayo ng magagandang balita mula sa atin. Patuloy lamang ang pamahalaan sa pag-aagapay sa inyo. Sa sama-sama natin pagkilos at pagtutulungan, tiyak na makakamit din natin ang isang bagong Pilipinas. Isang bagong Pilipinas kung saan ay bawat Pilipino ay busog, hindi lamang sa pagkain, kung hindi sa pangarap, pag-asa at mga oportunidad. Muli, maraming salamat po sa inyong mga sakripisyo. Mabuhay ang bawat pamilyang Pilipino, mabuhay ang bagong Pilipinas. Maraming salamat po at magandang umaga po sa inyong lahat.